Kung sa huling vlog natin ay music workshop ang tinutukan natin kasama si Nilo Alcala, this time, we're turning up the heat. Welcome to the Culinary Workshop with Chef Kokoy Ventura. Mabuhay ho, welcome to Coco Culinary. Ito pong workshop na ito ay bahagi ng Orange Tourism Festival and celebration of National Arts Month. Pero teka, anong koneksyon ng pagkain sa ating kultura? Simple lang, food is memory, food is history, and food is identity. At dito sa Owens The Farm Resort, hindi lang tayo magluluto. We're cooking up stories of Quezon, one dish at a time. Kaya welcome to the Owens The Farm Resort. First air, last granary, at perfect venue para sa isang culinary adventure. Pero bago tayo magumpisa, alam mo bang ang coconut na madalas nating baliwalain ay isang super ingredient? At ang Pilipinas ang isa sa pinakamalalaking coconut producer sa buong mundo. Ang Quezon ang coconut capital ng Pilipinas. At dito sa Quezon, halos lahat ng putahe may kinalaman sa niyog. Imagine a world without gata sa laing, niyog sa kakanin, o sabaw ng buko sa pampalamig. Di ba parang kulang? Kaya dito sa Culinary Workshop, it's all about rediscovering and appreciating our local ingredients. Meet the master, Chef Kokoy Ventura. Kaya, since 1992 till now, sino po makakahula kung ilang percent na lang po ang ginagawa ng Pilipinas? Soft spoken, So po, very rare. This was harvested 4 years ago. full of humor. Pero pagdating sa kusina, walang pinalalampas na detalye. The reason why we're doing this is we're disinfecting the surface. Pagtanggal po ng bansa. Kasi kung tubig po, hindi natatanggal. Kung lambanog po, i-disinfect. Okay. Mix. Okay. Kailangan ho na-absorb niya ang gata. Ha? Day 1 pa lang, pasabog na agad ng kitchen hacks. Condiments natin that can be locally sourced. May kakao tayo, may coffee. We have the artisanal salts of the Philippines. Asin, hindi lang isa, kundi iba't ibang klase. Tapo, tultol. Sweeteners from Balikutsa, Arnibal hanggang honey. Dorsata, galing sa Lawan Forest ng Sierra Madre. Sugars. Coffee, hindi lang iniinom kundi ingredient din. Kaya tawag na Barako ay Robusta. Ano? Minsan nagkakamali. Pero ito po ang Excels, ang Liberica. Nakita nyo malalaki? At syempre, marami siyang dalang papremyo sa tamang sagot sa kanyang mga katanungan. Hindi mo nakakalam kung saan po galing ang tultol. Gimaras, very good. Cash po, okay lang? Thank you. Kaya shout out sa mga dala ni Chef Kokoy, Maya Hot Cake Mix, King James Patis, soy sauce, vinegar, at soka ni Pepet. Buti na lang may tiang Pepet. Alam mo na, at nagsimula na ang Culinary Showdown. Para mas masaya, hinati ang mga participants sa 4 na grupo. At kahit ito ay isang workshop, competition level ang labanan. At unang hamon, kinilaw na tanigi, fresh, first at full flavor. From slicing precision to the perfect balance of acidity, sineryoso ng mga participants ang bawat detalye. With the expert guidance of Chef Kokoy. Plating, pang-competition level. Sinong may sabing simple lang ang kinilaw? Dito sa Quezon, it's an art. Kanya-kanya sila ng diskarte. Yung iba may minimalist approach, kunti lang ang garnish, classy. Yung iba more is more strategy, halo-halo ang kulay at texture. At ang pinaka-importante, tiki mana. Siya yung may pinaka-lasa. Binigyan natin siya ng twist at nang magkaroon din ng kakaibang flavors. Bakit gano'n na yung labi mo? Balik ka talaga, level na itong plating nyo, ha? So sakto yung asim at alap, lasang dagat pero sosyal. Wow, ang linis ng lasa parang pang hotel. Ang gusto ko sa kinilaw, medyo lasa talaga yung kalamansi. Sarap. Next up, adobok manok the Quezon way. From classic to culinary showdown, nag-level up ang all-time favorite nating adobong manok. Mula sa timpla hanggang sa plating, competitive mode ang mga participant. Syempre, dahil sa mga tips at techniques ni Chef Kokoy, very hands-on siyang magturo at para siyang hindi napapagod. Bawat version ng adobo may unique na lasa at signature touch. Alam mo bang ang adobo ang unofficial national dish ng Pilipinas? Dahil bawat rehiyon may sariling version, walang tamang adobo. Pero sure kami
kami. Ang sa Quezon, panalo. Sinong may best version? Depende na lang kung kanin o extra rice ang labanan. Dapat naka 4 o'clock din siya. Because when you present something, kung angulo po yung point ng inyong dish, mas maganda sa mata. Una po, to prepare po yung dish ay pinabrown muna namin yung sides ng chicken. At ang pangatlo nilang ginawa sa day 1, crispy, creamy at coconutty lumpiang ubod, buko na may hipon at laing ang bida. Isang perfect combo. Syempre, hindi lang basta luto, may artistry at plating game din. May 12 pa kayo nalalaman. Nakapangkapa. Ano yan? Ano yung hot cake? Yung flour? Grabe, ang sarap. Ito po ang inyong sawsawan. Wow, oh my God! Ay, ang galing mo lahat po, hinahin. Yung ulo ng mga hipon, dinurog muna ni Ate Teresa. Masarap siya dahil iba yung susawan. We had to modify and make use of the Rice Krispies using the heirloom rice. Ang sauce kasi ng lumpia kapag napalat lang yung sauce nyo. Bago pala po namin ginisa yung ubod ay nag-isa po muna kami ng hipon. Pareho yung lasa nito, nagkaiba lang sila because of the sauce and the dip. This one, huwag mo siya isaw-saw. Masarap. Actually, ang ginamit po namin niyang pambalot, that we call niyog-niyugan or other words in other place, lubi-lubi po. So, yan po yung aming version ng Pinay. Since walang pinya, ang pinakang ano namin is nag-ano na lang kami ng redact ng okay. Pinaris namin yung nakabalot sa kamamba. Day 2, kakanin and dessert battle naman tayo ngayon. Pero bago ang lahat, breakfast muna tayo at saka kape, tapos balik tayo sa pagluluto. Majority po ng puno sa Quezon Province ay century-old trees. Okay, sweet, sticky at certified comfort food, sinukmani. At classic na kakanin ng Quezon na hindi lang basta pang merienda, kundi pang piyesta rin. Sa tamang timpla ng malagkit, gata at arnibal, bawat halo ay puno ng tiyaga at pagmamahal. Masarap itong may kaulam na kape o kaya ay salabat. So each group may sariling atake sa kanilang kakanin. Ayoko yung matamis yung sinukmani. Para pwede siya sa lahat. Pero dahil nga mayroon namang santan, yung mahilig sa matamis, pwede niyang ituwid sa santan yung sinukmani. Yung iba traditional, simple at classic, pero ibang level. Yung iba may artistic plating, may pa-flower effect pa. Yung isa parang handaan sa piyesta na nakakahiyang kainin. Dahil sa ganda ng plating nila, parang Chef Kokoy be like, hala parang pang competition na to ah. And for the grand finale, heto na ang ultimate Quezon style pampalamig, ginumis. Participants went all in sa creamy gata, sweet arnibal, chewy sago at smooth gulaman para sa isang basong pampalamig na may kakaibang karakter. Pero syempre, may plating din sa drinks. May grupo na minimalist, simple, elegant. May grupo naman na todo toppings. The more, the merrier daw. So sakto lang yung arnibal niya, ang creamy ng gata, ang lamig sa lalamunan. Pwede na to pang coffee shop menu. To be honest, ngayon lang ako nakatikim nito. Pero ang sarap niya. You should try it guys. Sana nandito kayo para matikman nyo din. At yon, dito nagtatapos ang culinary workshop experience natin. Pero higit pa sa sarap ng pagkain, ito ay isang paglalakbay sa ating culinary heritage. Madalas nating baliwalain ang ating local ingredients. Pero pag wala na, dun lang natin nare-realize ang halaga nila. Special thanks sa ating napakasipag na tourism officer, Nesler Almagro. Sa pagdami ng opportunities na pwede natin gawin sa paglakas din ng suporta ng ating minamahal na governor. Magtataka po kayo bakit sa OWAS or yung iba pong form of arts nasa habilin, Moyaye, Bangkong Kahoy. The main reason is that we really wanted to position our province, Quezon, to be the prime agritourism destination in Calabarzon. It's very viable because of all the provinces in Calabarzon, it is only us, the province of Quezon, na may na-retain na pinakamalawak na agricultural land. Kasabay po ng pagpaplano na ito, yung paggawa natin ng iba't ibang programa.
para maihanda ang mga partners natin na totoong maging partner. So sinasabi ko po lagi ito na kung meron kayong farm, naging farm school na kayo, okay, you try to explore agritourism because smaller ang investment sa agritourism. At maraming salamat din sa mga staff ng Provincial Tourism at syempre sa PIO. And shout out sa Provincial Government of Quezon sa pangunguna ni Governor Dr. Helen Tan sa walang sawang suporta sa lokal na industriya ng pagkain. At syempre, shout out sa mga coconut farmers including my father at namimiss ko na siya, kapiling na siya ni God at saktong birthday niya ngayon habang ine-edit ko ang vlog na to. At syempre sa lahat ng ating mga farmers. Kung walang farmers, maraming aspeto ng buhay natin ang maapektuhan ng malala. Magugutom ang mundo, kaya mahalagang bigyang halaga at suportahan natin ang ating mga magsasaka. At yun nga, Quezon culinary identity is something to be celebrated, nurtured and passed on. From music to food, Quezon rich culture never fails to amaze. This has been Diet. See you in the next adventure. At kung mahal mo ang farmers, share mo na ang bidyong to.